Kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Alam po Kaya ninyo, sinasabi ko po, ayoko na alam po ninyo, marinig Mr. kung nanggagaling President, sa kanya, Mr. President. si Senator Lacson po ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Eh ngayon po pala yung manghuhula na. Ano po ba talaga pinag-uusapan natin dito? Yung kapakanan ng bayan, pinipilit po niyong pinagtatanggol ko ang China. Sa March 12 po, Mr. President, Senator Lacson, sana po may panahon kayo sapagkat ipinatawag ko sa magitan ng isang resolution at ito po ay alam na ni Senator Erwin. Pinatawag ko po ang NAMRIA, pinatawag ko po ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, ang DFA, pinatawag ko rin po si Justice Carpio at saka yung professor sa UP. At kung sino man po ang interesado, pero once and for all, malaman po natin dito kung sino ang sinungaling, kung sino ang makatsina, kung sino ang nagagaling-galingan at nagpapanggap na expert in international law. Sana po, Senator Lacson, andun po kayo. Mr. President, may we hear from the chairman of the Foreign Relations Committee because his name was mentioned. May I just confirm if indeed he will call for a hearing and invite those people mentioned, Mr. President? With due respect. Well, as requested, if you would like to respond, Senator Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Chair. This morning, I have received a letter from the Department of Foreign Affairs citing that they cannot attend, including NAMRIA, Mr. Chair, and we have already written to the various chiefs of staff of the members of the Committee on Foreign Affairs. They cited, including NAMRIA, that they cannot attend because of the fact that it is a matter of national security, Mr. President. And I also have a copy that will be sent to your office, Mr. President. The reason given by NAMRIA, the Armed Forces of the Philippines, and the Department of Foreign Affairs, Mr. President. In other words, Mr. President, the gentleman from Pampanga and Tarlac is confirming something that is not confirmed. Mr. President, that is too much of a statement. Kausap ko pa lamang ang chairman at kaming dalawa po nagkakausap at niremind pa nga ako yung mga nakarang araw na, March 12, okay ka na. So, ang sabi ko sa kanya, ito po ang dapat nating maimbitahan. Bakit naman po nagkaroon ng issue sa national security ang pagdinig tungkol sa usapin sa West Philippine Sea? Mr. President? Ito na naman po ba ay patakaran para ilihis na naman? Hindi po pag-uusapan dito kung ano-ano mang klaseng teritoryo pag-uusapan dito. Ang pag-uusapan lang natin ay yung masigalot na pinalalaki nila at hindi nila maintindihan na walang kamatayang West Philippine Sea. Nakalagay po kasi sa Administrative Order number 29, dated 2012, Mr. President. 14 na taon nang nakararaan, minanduhan mismo ang NAMRIA at ang DFA na mag-submit ng mapa at mga charts sa opisina ng United Nations General, as UN Secretary General, at inotify ang lahat ng international organizations katulad ng IHO. Ano po bang ibig sabihin nun, Mr. President? Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? This is something between the chairman of the Foreign Relations Committee and the gentleman from Tarlac and Pampanga, Mr. President. Hindi po, tinatanong ko po kayo. No, kasi, I don't know Administrative Order number 29. Mr. hindi po President. ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. I don't Ulitin need to know, Mr. President. I'm not interested. Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Hindi po ako interesado sa sinasabi ninyo. Maring hindi po kayo interesado Kasi, sa sinasabi ko. no, Ngunit ang sasabihin ko, interesado ang buong Pilipinas sapagkat ito, dito nakasalalay po kung sino nagsasabi ng totoo. So ayaw po ninyong malaman ng totoo, Ginoong Lacson? Kasi po, Mr. President, ang ipapalabas na naman niya, yung China, may karapatan diyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na po marinig kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Alam po Kaya ninyo, sinasabi ko po, ayoko na alam po ninyo, marinig Mr. kung nanggagaling President, sa kanya, Mr. President. si Senator Lacson po ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Eh ngayon po pala yung manghuhula na.
Paano po niya nahulaan? Dahil sasabihin ko ay the debate is going into Yeah. motives and all of that. So, motu proprio, the presiding officer declares the session suspended. Majority Leader. Yes, the status of the interpellations was, I believe, we paused for a while, took a break, and I now would like to recognize Senator Marcoleta for his Well- closing statements, if the good gentleman from Cavite will allow. Well, if the senator on the floor, who has the floor, will allow, because when the chair suspended the session, Senator Lacson had the floor, and he was allowing questions from Senator Marcoleta. That is the parliamentary status. So, what is your pleasure, Majority Leader? Maybe we can request or ask the pleasure of the gentleman from Cavite. I will allow, Mr. President, but if he hits me, I'll hit back. All right. So, Thank you. So, that's Mr. very President, may we clear. allow? Senator, yes, Senator Marcoleta is recognized. Salamat po, Ginoong Pangulo. It's not a matter of hitting me back. He can hit me many, many times. Sabi ko nga po kanina, Mr. President, that's irrelevant to me. It's no longer important to me. Kahit ano pa pong paninira ang sabihin ni Senator Lacson sa akin, wala pong kaso sa akin yon. Ang taong bayan, alam na po nila kung ano ang totoo. Sila po ang arbiter. Silang magsasabi kung totoo lahat po ang pinag-uusapan natin dito. At kung ano ang sinabi laban sa akin. Ang gusto ko lang pong linawin, Mr. President, kung talagang pinaninindigan ni Senator Lacson yung patakaran na kanyang huling sinabi at binigyan ng emphasis kung saan ang mga ebidensya pupuntahan natin. Napakarami ko pong sinabi kahapon do sa aking privilege speech, inisa-isa ko yung dapat napuntahan natin para sa ganon lahat ng inaakala nating ebidensyang magtuturo kung saan dapat at kung sino dapat ang managot, doon lang natin makikita at ang taong bayan po ay nakikinig at nagbabantay. So, gusto ko pong malaman, Sir President, kung totoo po lahat ang kanyang paninindigan na pupuntahan natin ang lahat ng ebidensyang maaari nating makuhanan, pwede po bang revisyuhin niya yung aking privilege speech? Nandun po lahat, inisa-isa ko. At nagtapos nga po ako doon sa 18 ex-marine official sa iba pa yatang mga official ng ating sandatahang lakas ang nandun. Lahat po ba nun ay pupuntahan natin? Open po ba siya, Mr. President, na puntahan natin? Alang-alang doon sa pagkuha natin ng katotohanan. At makukuha lang natin ang katotohanan kung haharap lahat ang mga taong binanggit ko sa aking privilege speech. Huwag tayong magbibigay ng teorya ng kahit ano. Ako po inananalig na kapag sila'y humarap, may kakayahan naman ang komite, Mr. President. Makita natin kung talagang nagsisinungaling o hindi. Meron po tayong patakaran. Meron tayong remedyo kapag nagsisinungaling sila. Nakukontempt natin, ikinukulong po natin ang nagsasabi ng hindi totoo. Payagan lang natin lahat sila may karapatang magsabi, mag-contribute sa ikahahanap ng katotohanan na lahat po tayo ay merong interes. Yun lang pong gusto ko malaman, Mr. President, kung si Senador Lacson po ay tapat sa kanyang paninindigan, dapat sana lahat po ng aking sinabi, hindi naman po makakasama, makakatulong po sa ating lahat para makagawa tayo ng isang ulat, sapagkat ngayon kagaya po ng kanyang inamin, ang tagal na po nung sinirculate na ulat na sa online, nasabi niya isa pa lang po ang pumirma. So, pwede po bang malaman sa ating kasama, Senador Lacson, lahat po ba nung aking binanggit sa aking privilege speech ay tutunguhan natin sapagkat potential po na panggagalingan ng maraming ebidensya? Para tapusin na po natin ito. Senator Lacson sat down. He no longer has the No, floor. Mr. President. The Majority Leader. Yes, para wala na daw gulo, di pa lalaking gulo. Binulungan ako ni Senator Lacson. Yes daw. Kailan po kaya, Mr. President, mag-uumpisa? Ay, hindi ko na po alam yun. Kasi po kung yes, bitin na naman po, Mr. President. Ayoko pong mabitin ng taong bayan, Mr. President. Kaya gusto ko pong malaman, kailan, anong oras, tuloy-tuloy po ba para sa ganun? Ay mapayapa naman ang kalooban ng ating mga kababayan. Mr. President, may I respond? Yes, Senator Lacson.
Isa lang po ang pakiusap ko, baka pwedeng pirmahan niyo muna yung partial committee report. Seryoso po ba kayo? I'm serious, Mr. President. So we can get over it, no? Because that is a partial. Move forward. Yes, that's a Partial, and then you can move forward to the next one. That is But, correct, Mr. President. Paano ko po Yes, but, pipirmahan again, partial report, Mr. President? Ang gusto ko makumpleto muna, kaya nga po ako'y nakikiusap, puntahan po natin ang mga potential areas of evidence. Kung payag naman po kayo, umuuna kayo, tinatanong ko lang ngayon, meron na po ba tayong schedule? Sana mo po, kahit weekly lang, Mr. President, tapusin na po natin ito. I believe that the Committee on Rules should tackle that particular question because today I found out that those members, those so-called ex-military soldiers that you're mentioning, and the people behind it, some members of Congress filed a case of cyber libel on them, and therefore I think the Committee on Rules should check first whether we can call a hearing on that particular issue kung ganong merong kaso at meron ongoing case. Ginong So Pangulo, I suggest that your question and the privilege speech and the ensuing debates thereafter be referred to the Committee on Rules. I would like to entertain a motion to that effect, Mr. Majority Leader. I don't think we can answer the question of Senator Marcoleta now because of that particular issue. Yes, Mr. President. dahil po ba, Mr. President, merong nagsampa ng demanda doon sa mga taong inakala nating makakatulong sa atin? Magiging sagwil na yon para hindi natin sila tawagin. So, ibig sabihin pwede palang i-demanda na lang natin gustong magkukusa na pumunta rito. Tapos na tayo. I cannot answer your question. That's the reason I'm saying that we should ask the Committee on Rules to rule on that. You can be right, you can be wrong. But I do not want to answer you and tell you that you are right and that we can do that. It's Kaya nga better po. that we have the Committee on Rules decide. You are a member of the Rules Committee. Why don't you take it up? That is the best thing to do. And not belabor the issue. Majority Leader. Mr. President, I'm not belaboring the issue kasi po sumagot na si Senator Lacson. May pagpayag na po. So wala na pong problema doon. Ang pinag-uusapan na lang para malinawan, schedule na lang po hinihingi ko. Yes, he has not given the schedule yet. And he might even think of checking with the Rules Committee first on whether we can do that right away or not. Salamat po, Ginoong Pangulo. Majority Leader. Thank you, Mr. President. The good Minority Floor Leader would